Nanginig ang kanyang mga labi sa pagkagat nito at tila ninakaw ang kanyang hininga. Unti-unti siyang nanghina sa yakap nito, tuluyang nawala sa sarili. Ano ba naman ang lalaking to? Palagi siyang dinadala sa ganitong sitwasyon. Tinitigan ni Zephyr ang kanyang namumulang muka, saka dinampian ng halik ang kanyang labi. Gusto mo ba? Naisip ni Sarah na itinutukoy nito yon, kaya medyo nahiya siya. Hindi, di ba? Kailangan ko pang sunduin si Lloyd mamaya. Kaya, hindi maaari. Ayoko. Mapapagod lang tayo. Saglit na natigilan si Zephyr at sumilay ang isang makahulugang ngiti sa kanyang mga labi. Ang ibig kong sabihin, asawa kong maganda, ay kung gusto mo bang magpakasal sa akin. Ikaw, madumi ang isip mo. Napahiya si Sarah sa iniisip niya. Kasal pa lang tinutukoy nito. Akala niya may hinihingi itong iba at hindi niya alam kung bakit yun ang unang pumasok sa isip niya. Madumi talagang utak niya, pero sa sagot niyang yon, baka nga gusto na rin niya. Teka, ano bang gusto niya? Ang magpakasal o makipagtalik? Para naman niya gusto. Lumapit si Zephyr at bumulong sa kanyang tenga. Gusto mo ba na ngayon? Hindi, mabilis lang itinanggi. Ikaw kasi, tanong ka ng tanong kaya. Bagaman sinabi niyang hindi niya maitagong pamumula ng kanyang muka. Halata naman na gusto din niya. Nahihiyalan talaga siyang pag-usapan ng mga ganong bagay. Hindi siya pinaniniwalaan ni Zephyr. Hinawakan itong kanyang ulot muling hinalikan ng matindi. Ang mahabang daliri nito'y pumasok na rin sa ilalim ng kanyang palda. Medyo natulala si Sarah ng ilang saglit at nanlaki ang kanyang mga mata. Hintay. Hindi. Malakas ang sagot nito. Sabay na muling kinagat ang kanyang labit, hinalikan siya ng mas malalim. Hindi na nakatutol si Sarah. Niyakap niyang leg nito habang tuluyang nadadala sa halik nito. Hanggang sa maputol-putol ang kanyang paghinga. Nang tuluyan siyang mahimasmasan, nasa kama na siya. Nasa ibabaw niya si Zephyr, mahigpit siyang yakap at isa-isa nang hinuhubad ang kanyang mga damit. Kailangan pa nating sunduin si Lloyd mamaya. Hinawakan ni Sarah ang kamay na lalaki at pinipigilan to. Matatapos din kaagad to, saglit lang. Puno ng pagnanasang mga mata ni Zephyr. Itinaas niya ng tuluyan ang suot na bestida ni Sarah at inihagis to sa lapag. Sa puntong yun, hindi na makatutol si Sarah. Namumula siya at mahigpit na ipinulupot ang kanyang mga binti sa lalaki. Sa namumulang mukha, bumulong siya. Bilisan mo na ha. Saka parang mas diniin pa siya ni Sarah palapit dito. Nag-alab lalo lang tingin ni Zephyr nang marinig yon. Napaka-sexy ng tinig na yon na tumakbo sa kanyang pandinig. Kailan pa ito naging ganito ka-agresibo? Halos mabaliw si Zephyr sa kanyang nararamdaman. Yumuko siya at muling sinilang matatamis na labi nito. Pawang mga malalakas na ungulang marinig sa kwartong yon. Lalo ng ungol ni Zephyr na paulit-ulit tinatawag ang pangalan ni Sarah. 2 oras ang lumipas, nakahiga si Sarah sa kanyang bisig. Tagaktak ang pawis, basa't dikit-dikit ang kanyang mahabang itim na buhok. Pakiramdam niya'y parang nabuhay siyang muli matapos malunod. Hapong-hapos siya at ang kanyang paghinga ay bol-bol. Sabi ng lalaking ito, saglit lang pero pinasagsaan na naman siya. Gaano ba siya katagal umibabaw sa lalaking to? Kitang-kita niyang ligaya sa mga mata ni Zephyr ng mga oras na yon. At nung pinatalikod siya ng lalaki at tilahin ng kanyang buhok habang patuloy na hinahampas ang kanyang balakang, lalo na silang nabaliw parehas. Ang ending sa pagpatong pa rin ito sa kanya natapos ang lahat. Napangiti si Zephyr habang pinagmamasdan siya. Marahang itinabi nito ang kanyang basang buhok na nakasabog sa kanyang pisngi. Napakislot si Sarah at kagad na hinawakan ng braso nito. Hindi na, tama na. Kailangan ko na sunduin si Lloyd. Hindi na pwedeng maulit ang nangyari. Muli siyang tumawa si Zephyr sa sinabi niya. Ano bang nangyayari sa'yo kamakailan? Bakit parang lagi mong iniisip na may balak akong gawin sa'yo? Tapos, nag-e-enjoy ka naman. Nakaawa ang labi ni Sarah. Hindi ba? Kahit na gusto pa niya na palaging magpaangkin sa lalaki, ang katawan niya ay may mahinang resistensya. Kaya lalo siyang namamayat dahil sa paraan ng pag-angkin ng lalaki na parang wala nang bukas. Lalo na kapag nasa mood ito, naninais niyang angkinin ng magkakasunod na araw. Hindi naman siya balo ng tubig na palaging bumubukal ng likido. Pinapahirang ko lang naman ang pawis mo. Gusto kong ayusin ang buhok mo. Sagot ni Zephyr sa kanya, tuwang-tuwa. Bakit parang nararamdaman mong gusto kitang galawin sa tuwing hinahawakan kita? Masyado kang sensitibo kamakailan. Gusto mo ba na may mangyari ulit? Sa pilitan mo kasi akong tinutokso palagi. May lambing na inis ang tono ni Sarah.
Tinutukso ako ng mga halik mo. Alam mo namang mabilis akong madala. Napangisi si Zephyr. Kapag yakap mong asawa mo, sinong lalaking makakatanggi sa pag-iinit ng katawan? At saka, hindi mo ba nagugustuhan kapag tinutukso kita? Sa kanya hinaplos ang balikat ni Sarah, pababa sa dibdib. Tama na, mabilis niyang tanggi pero pulang-pulang kanyang muka. Nag-uumpisa na namang magmalikot ang kamay ng asawa niya. Ayaw mo? Naalala mo ba kung paano nakapulupot ang mga binti mo sa akin kanina? At ayaw mong bumitaw. Isinasagad mo ko sa'yo. Tapos sabi mo, "Oh, asawa ko, ang sarap." Saka humalakak si Zephyr ng pagkalakas-lakas. Nasa tono ng lalaki ang labis na saya nang maasar siya. Namula si Sarah. Kailangan niyang makabawi. Kumikislap ang kanyang mga mata. Kung ganon, hindi niya na ituloy ang sasabihin. Sadya niya yung binitin sa ere. Muling nagtanong si Zephyr. Ha? Nag-alinlangan siya sandali pero hindi pa rin nagsalita. Sa halip, mahina niyang ibinulong. Ano pa bang magagawa ko sa oras na yon? Bakit hindi ka tumanggi? Nakaharap na si Zephyr sa kanya. Ang mga matay nanunukso na parang bata. Nag-isip siya saglit bago sumagot. Sabihin na lang nating hinayaan kung mapasaya ka. At baka umiyak ka pa kapag tumanggi ako. Mayabang niyang sagot sa lalaki. Baka bigla kang magligalig kapag hindi ako pumayag. Kaya tinupad ko na lang ang pangarap mo. Anong pangarap? Napakunot ang noon ni Zephyr. Habang binabaybay ng kanyang mga daliri ang kabuuan ng labi ni Sarah. Ang maangkin ng maladyosa kong katawan. Sakang umisi si Sarah sa lalaki. Kahit na parang hindi seryoso ang tono niya, natuwa pa rin si Zephyr. Lumapit ito, nilapit itong labi sa tenga niya at bumulong. Hindi mo maitatanggi na gustong gusto mo rin to. Muling namula si Sarah sa kahinampas ang lalaki. Che, ano bang pinagsasabi mo dyan? Muling nagsalita si Zephyr. Pero gusto ko rin mahal. Mahal kita. At hindi ako magsasawang sambahin ka. At ang katawan mo habang ako ay nabubuhay. Ngumiti si Sarah sa lalaki sa kadampi niya itong hinalikan sa labi. Itinaas niya ang kamay at hinaplos ito bago nagsalita sa matamis at inosenteng tono. Ang cheesy mo talaga. Gusto nang kitang yakapin palagi. Hinigpitan nito ang pagkakayakap sa kanya. Ayaw siyang bitawan. Hindi man lang nag-aalangan. Matapos ang ilang sandali ng pagyakap, unti-unting kumalma si Sarah at sinabing, hindi na tayo dapat mag-aksaya ng oras. Kailangan nating sunduin si Lloyd. Okay, paano kung ikaw na magpahinga na muna dito sa bahay? Ako nang susundo kay Lloyd. Dahil sa nangyari kanina, gusto ni Zephyr na bigyan ito ng oras para makapagpahinga. Bagong gising lang siya at hindi pa naman pagod. Hindi nagkasundo tayo na sabay nating sunduin. Inikot ni Sarah ang ulo, tinawakan ng gwapong mukha nito gamit ang isang kamay sabay ngumiti. Sige na Mr. De Vera, bumangon ka na. Kung ipagpapatuloy mo to, aabutin tayo ng dilim, okay? Masayang ngumiti si Zephyr at binuhat siya papunta sa banyo. Sasamahan kitang maligo. Hindi na tumanggi si Sarah sa nais nito. Ngayon, ganap na silang nagkasundo. Gustong-gusto ni Sarah ang pakiramdam na inaalagaan. Para sa kanya, ang pagmamahal ay umasa sa taong mahal mo. Nakahiga siya ng tamad sa bathtub habang pinaliguan siya ni Zephyr. Pagkatapos maligo, tinulungan din siya nitong patuyuin ang kanyang buhok. Nang pareho na silang bihis sa tandang lumabas, 4:00 na ng hapon. Naupo si Sarah sa sakyan ni Zephyr. Pinapanood ang oras ng dahan-dahang lumipas mula 4:00 hanggang 4:30. Naramdaman niyang may konting guilt siya para kay Lloyd. Pinangako ko sa kanya kahapon na susunduin ko siya sa hapon. Pero naantala hanggang 4:30. Hindi ko alam kung magagalit si Lloyd. Walang problema. Ang sabi mo'y susunduin mo siya sa hapon at hapon pa rin naman ngayon. Sagot ni Zephyr sa kanya habang nagmamaneho. Lumingon pa ito sa kakumindat. Tinignan siya ni Sarah ng masama. Aba, 4:30 na. Palubog na ang araw. Pero hapon pa rin. Hindi pa lumalagpas. Tugon ni Zephyr. Inalo siya para wag masyadong mag-alala. Pagdating nila sa bahay ni Rebecca, pinindot ni Zephyr ang doorbell. Binuksan ni Rebecca ang pinto, suot ang isang eleganting mahabang blouse at maluwag na pantalon. May hawak na tasa ng kape. Dumating na pala kayo. Napansin ni Sarah ang kape sa kamay nito at nagtanong, nagkakape ka pa sa ganitong oras? Makakatulog ka pa ba mamaya? Kung hindi ako makatulog, edi matutulog na lang na mas gabi. Wala naman akong gagawin bukas. Sagot ni Rebecca habang inaakay sila papasok sa loob ng bahay. Hindi nakita ni Sarah ang anak niya sa sala, kaya nagtanong siya,
Nasaan si Lloyd? Natutulog sa kwarto kasama si Calden. Lumapit si Rebecca sa kwarto ni Calden at binuksan ang pinto. Madilim sa loob dahil nakatakip ang mga kortina. Nakahiga sa malit na kamang dalawang bata. Magkatabi ang kanilang ulo. Nang makita ni Sarang mahimbing na natutulog si Lloyd, bahagya siyang napangiti. Gaano na siya katagal na natutulog? Halos 1 oras na. Naglaro sila ng chess kanina. Tapos si Lloyd tumugtog ng piano habang si Calden naman ng violin. Ngayon ko lang nalaman na marunong ka palang tumugtog ng piano si Lloyd. Karaniwan kasi ako nagpapiano at si Calden na nagva-violin. Nagulat si Rebecca sa talento ng kanyang anak, bumiti si Sarah at nagsalita. Ang lola niyang nagturo sa kanya. Napakahusay tumugtog ng piano ng lola niya. Dahil sobrang nag-enjoy si na Lloyd at Calden, nakahinga ng maluwag si Sarah. Masaya rin si Rebecca. Simula nang bumalik sila sa Pilipinas, hindi nagkaroon ng maraming kaibigan si Calden. Pero ngayon nandito na si Lloyd, tila naging matalik silang magkaibigan. Kung magpapatuloy ito, baka lumaki sila na magkasama tulad nila ni Sarah. Nga pala, Bes, tumayo si Rebecca sa may pasilyo, may hawak pa ring tasa ng kape. Isinara ni Sarah ang pinto ng kwarto ni Calden at lumingon sa kaibigan. Bakit? Sabi ni Rebecca. Noong nakaraan, dahil sa nangyari kay Lloyd, hindi natuloy ang birthday party ni Calden. Balak namin ipagdiwang ito ngayong Sabado ng gabi. Sasama ka ba? Napakagatlabi si Sarah. Nakaramdam siya ng konting guilt. Hinawakan niyang kamay ni Rebecca at sinabing, Bes, pasensya ka na. Noong karawan ni Calden, sakto namang nagkagulo dahil kay Cindy. Kaya nawalan na kami ng oras para sa'yo. Ako dapat ang humingi ng pasensya. Malungkot na napabuntong hininga ang babae. Kung hindi kita niyaya sa parke nung araw na yon, hindi sana nadukot si Lloyd. Sa kabutihang palad, walang masamang nangyari. Kung nagkataon habang buhay na sisisihin ni Rebecca ang sarili niya. Mahinang sumagot si Sarah. Bes, wala kang kasalanan. Matagal nang pinaplano ni Cindy ang ginawa niya. Simula nang bumalik kami sa Pilipinas, hindi siya mapakali. Naiinis siya dahil sa lola ni Zephyr na ibinigay ang negosyo ng mga Sanchez sa asawa ko. Kaya pinagbunton na niya ng galit si Lloyd. Napakasama niyang babae. Napailing si Rebecca sa kanyang sinabi. Buti na lang at nakakulong na siya. Hindi ko na kailangang isipin pa siya sa hinaharap. Oo nga. Huminga ng malalim si Sarah, gaya ng kaibigan hindi magandang pakalat-kalat ang mga ganong uri ng tao sa labas. Makalipas ang kalahating oras, nagising si Lloyd. Pumasok si Sarah at Zephyr para buhatin siya palabas. Sa mga bisig ng ina, nagtanong si Lloyd. Mommy, Daddy, bakit ang tagal niyo ako sinundo? Hindi naman pwedeng sabihin ni Sarah na dahil naglalambingan sila ng daddy niya kaya sila natagalan, hindi ba? Nainabot sila ng 2 oras sa kama dahil sa ginawa nila ng tatay nito. Medyo hindi natural ang ekspresyon niya at sumagot. May ginawa lang kami ng iyong ama. Nagtanong si Lloyd at gano'n na parang wala lang. Hindi makasagot si Sarah. Nag-iisip siya ng tamang salitang maaring maipaliwanag sa anak. Tumingin si Lloyd kay Zephyr. Massage, maiksing sagot ni Zephyr. Halos mabulunan si Sarah ng sariling laway at tinitigan si Zephyr ng masama. Massage? Ano bang sinasabi nito sa harap ng bata? Matalino si Lloyd. Marahil mahulaan ito kung anong ginawa nila ng tatay niya. Kita rin sa mukha ni Lloyd ang pagtataka. Ano po ang massage? Habang napapatingin si Lloyd sa paligid, lalong nahiya si Sarah. Pero kalmado lang si Zephyr. Hinaplos niyang kamay ni Lloyd para pakalmahin ito at saka sumagot. Masakit ang ulo ko kaninang hapon, kaya minasaya ko ng mami mo sa bahay. Kaya medyo natagalan kami. Alam mo namang laging pagod si Daddy. Si Sarah natigilan at napatingin sa kanya. Ah, yun palang massage na sinasabi ni Zephyr. Well, technically, totoo naman. Naintindihan naman ni Lloyd yon at tumango. Ganun po ba, Daddy? Masakit pa rin po bang ulo mo ngayon? Wala na. Magaling magmasahe ang mami mo. Kaya gumaan ang pakaramdam ko. Saktong lumingon si Zephyr kay Sarah. May kakaibang tingin sa kanyang mga mata. Naningkit ang mga mata ni Sarah. Bakit parang may double meaning ang mga sinasabi nito? Kailangan na talaga niyang kausapin ito mamaya. Bahagya niyang kinurot si Zephyr sa tagiliran. Aray, napaigta dito sa sakit. Daddy, bakit po? Nagtatakang tanong ni Lloyd. Ah, wala. Parang may langgam lang na kumagat sa akin. Sa kanya hinawakan ng kamay ng babae at marahang pinisilyon. Sa daan pa uwi, si Zephyr nagmaneho habang magkasamang umupo sa likod, sina Sarah at Lloyd.
Hindi nagtagal nakaramdam ng antok si Sarah at napahilig sa bintana. Tuluyang nakatulog. Akma sanang gigisingin to ni Lloyd pero sinulyapan sila ni Zephyr sa rearview mirror at sinabing, "Anak, hayaan mo na lang munang matulog si mommy mo. Sobrang pagod siya ngayon. Buong umaga tong abala sa burol. Tapos buong hapon naman tong abala rin sa kanya. Natural na pagod to. Mas marami pa tong nilabas na pawis sa 2 oras nilang exercise." Pagdating sa bahay, pinabayaan ni Zephyr na maglakad si Lloyd na mag-isa. Habang binuhat naman niyang antok na si Sarah. Nakita yun ni Lloyd at mabilis na naglakad sa unahan para alalayan sila. "Daddy, may hagdan po dito. Dahan-dahan lang po sa pagbuhat kay mommy. Baka po madapa kayo." "Okay anak, salamat." Tumugon si Zephyr at may bahagyang ngiti sa labi. Habang maingat na binuhat ang kanyang lupaypay na asawa paakyat ng kwarto. 2 araw ang lumipas, idinaos ang kaarawan ni Calden. Dahil may 2 maliliit na bata, sa wakas ay pinili nilang isang birding aktibidad, ang paglalaro ng football. Magandang gaanong klase ng party. Mag-i-enjoy ang lahat. Hindi dumating si Dorina kaya sinabi ni Rod, "May inasikasong asawa ko ngayon pero darating din siya mamaya." Ilang taong nag-ayos kung paano hatiin ang mga koponan. Ngunit nagkaroon muli ng abarya. Natural na magkasama sina Sarah, Zephyr at Lloyd sa isang grupo. Sa kabilang panig naman si Sean ay pumayag na makalaro sila Calden. Ngunit si Rebecca ay tumangging sumali. Pakiramdam niya ay masyadong emotional ang mga aktibidad na may kinalaman sa magbulang at anak. At ayaw niyang palalimin pang koneksyon nila ni Sean. Nakatayo siya na may malamig na ekspresyon at nagsabing, "Ayaw ko maglaro." "Bakit naman?" tanong ni Sean sa kanya. Halata ang pagkagulat sa mga mata nito. Lumingon si Rebecca sa ibang direksyon. "Wala akong dalang sportswear. Kaya ayoko. Kayo na lang." "May nakahanda naman dito. Bibilhan kita ngayon." Sagot ni Sean habang tinitigan siya. Palagi siyang mukhang kalmado at elegante at lagi may nakahandang plano sa lahat ng bagay. Naiinis si Rebecca sa tila walang pakialam na ugali ng kanyang ex. Sinulyapan niya ito at nagsalita. "Kahit na may sportswear, hindi pa rin ako maglalaro." "Ano naman ang dahilan? Bihirang lumabas si Calden para maglaro. Ayaw mo ba siyang samahan? Magiging masaya siya kung makikisali ka." Pamimilit ni Sean. Gusto na sanang pagsabihan ni Rebecca si Sean. Paano niya nasabing bihirang lumabas si Calden? Halos linggo-linggo niyang dinadala ang bata sa iba't ibang lugar at palagi niya tong sinasamahan. Ngunit si Sean, hindi naman siya palaging kasama ng kanilang anak. May gana pa itong sisihin siya. Sinulyapan niya ito sa salitang muli. "Nasugatan ng paa ko kaya hindi ako makakapaglaro." "Saan banda?" Agad na lumuhod si Sean at sinubukang itaas ang palda niya upang tingnan ang sugat. "Kailan ka nasugatan? Pagpasok mo kanina, mukhang ayos ka naman." Mabilis nang matras si Becca at nainis na sinabi, "Pwede ba huwag mong gawin yan dito sa labas? Nakakahiya." Tumingala si Sean pero hindi ito naiinis. "Gusto ko lang tingnan ang sugat mo. Nandito naman si Rod, ipacheck natin sa kanya. Kung seryoso ba?" Nang marinig na Rebecca ang mungkahing ipacheck kay Rod, "Hindi na kailangan, nadulas lang ako kanina pagpasok. Medyo masakit pero hindi naman malala. Ikaw na lang maglaro. Ikaw, si Rod at si Calden na isang team. Ako na lang ang magiging referee." Mas gusto pa niyang maging referee kaysa mapabilang sa parehong kuponan ni Sean. Pinanood ni Sarah at Zephyr mula sa gilid ang palitan ng salitaan ng dalawa, pero walang sino man ang naglakas loob na magsalita. Matapos ang ilang sandali na paglalaro, napagod ang mga bata at tumakbo sa kanilang ina upang uminom ng tubig. Samantalang 3 lalaking nakasuot ng sportswear ang nakatayo sa tabi ng proteksyon na lambat ng football field. Nagyayose at nag-uusap. Humithit ng sigarilyo si Rod at tumingin kay Sean na may makahulugang tingin. "Ano bang ginawa mo kay Rebecca? Mukhang hindi ka na niya pinapansin. Malaki bang galit niya sa'yo?" Sinilyo pa ni Sean sa Rebecca na nasa hindi kalayuan. Naka-blue na sports suit at habang pinupunasan ng pawis ni Calden at hawak ang isang baso ng tubig. Kalma niya sinabi, "Ganun lang talagang ugali niya, medyo isip bata." Napataas ang kilay ni Rod, talaga bang wala kang pagkakamali sa kanya? Napaisip sandali si Sean pero nanatiling seryosong ekspresyon. "Siguro, ano ba talagang dahilan?" tanong ulit ni Rod. Halatang interesado sa sagot. Nung panahong yon, nagsabi ni Rebecca ang makikipaghiwalay siya. Ginawa niya ito ng matigas at walang pag-aalinlangan. Walang sino mang nakapagpigil sa kanya. At nagulantang din si Sean sa mga nangyayaring yon. Ipinikit ni Sean ang kanyang mga mata saglit at nagmuni-muni bago sumagot. "Baka dahil sobrang abala ko noon at napabayaan ko siya." "Hindi sapat na dahilan ng pagiging abala para sa hiwalayan." Umiling si Rod.
Hindi makapaniwala sa paliwanag ni Sean. Hindi magpapasyang isang babaeng hiwalayan ang asawa niya ng basta-basta lang, lalo na kung malalim ang naramdaman nila sa isa't isa at kung ang lalaking pakakasalan ay saglit siyang huminto at ngumiti na pakahusay. Sinasabi ng iba na kapatatan na isang babae sa isang relasyon ay nakasalalay sa kagalingan ng kanyang asawa. Nanatiling tahimik si Sean para sa kanya, yun talaga ang dahilan. Wala naman siyang ibang nagawa kay Rebecca. Sa pagkakaalam niya, tumingin si Rod kay Zephyr at nagtanong, "Ikaw Zephyr, naniniwala ka ba?" Tahimik na nagyoyosi si Zephyr sa gilid habang nakatingin sa kanyang asawa at anak. Wala siyang pinakitang emosyon, para bang hindi niya narinig ang usapan. Napailing si Rod at tinapat ang kamay sa mukha nito sa kawin na gayway. "Uy Zephyr, narinig mo ba ako?" Napakunot noo si Zephyr na mapansin ng kamay na kaibigan. "Ano, sabi ko, naniniwala ka bang si Tandang Sean ay nakipaghiwalay lang dahil naging sobrang abala siya at napabayaan si Rebecca?" "Hindi ko alam at hindi ako interesadong malaman." Kalma lang ang ekspresyon ni Zephyr, binaliwala niya lang yon. Napamaang naman si Rod sa sinagot ni Zephyr. Kahit kailan talaga, mahirap basahin ang taong ito. Bakit parang hirap makipagchismisan sa mga to? Isa, ayaw magsalita at ang isa naman walang pakialam. Pero may gusto pa rin siyang sabihin. Inilagay niyang kanyang mahabang braso sa balikat ni Zephyr at nagsalita. "Zephyr, hindi na aalis si Chard ngayong bumalik siya. Malamang madalas tayong magkikita. Handa ka na ba?" "Handa saan?" Tinignan siya ni Zephyr na parang hindi naintindihan ang sinasabi niya. Alam mo na, siya at si Sarah noon ay medyo hindi niya maituloy ang sasabihin. "Malabo?" Si Zephyr na mismo nagtugtong. Tumango si Rod. "Oo, medyo malabo nga. Kaya nga natin harapin to ng mahinahon, hindi ba?" Dahil sa sitwasyong ito, hindi ni siya inimbitahan si Chard sa pagtitipon ngayon. Pakiramdam niya kasi medyo nakakailang. Parang pinagpalit niyang isang kaibigan para sa isa pa. Lumaki silang magkasama at matibay ang samahan nila. Humitik ng sigarilyo si Zephyr at may lalim ang tingin nito. Hindi ano, nakakunot ang noo ni Rod. Hindi ako papansinin, walang emosyong boses ni Zephyr. Nagbagong ekspresyon ni Rod, sumandal siya sa balikat ni Zephyr. May nakakalokong ngiti sa muka. "Sigurado ka? Sa seloso mong yan, hindi ka ba mamamatay sa inis?" Tinasan siya ng kilay ni Zephyr. "Mukha ba akong mahinang pag-iisip?" Hindi nagsalita si Rod, ayaw niya magkomento, baka mapahamak pa siya. Sa halip, tinapik niya na lang ang balikat nito. "Hindi, malawak ang pangunawa mo, the beast ka." Humitit ulit ng sigarilyo si Zephyr at walang pakialam na nagsabi. "Sa pinakamalala, pinahirapan ko na lang ang asawa ko." "Pinahirapan?" Hindi naintindihan ni Rod ang sinasabi ng kaharap. "Malamang sa kama, baliw na baliw siya sa akin. Kaya alam kong akin lang siya," nakangising sagot ni Zephyr. Nagulantang ang dalawang lalaking kaharap ni Zephyr. Mukhang napakasatisfangan ng lalaking ito pagdating sa kama. Ilang beses na lang nakita sa katawan ni Sarah ang mga kiss mark at bakat ng tali sa pulso ng babae. Sa kabilang panig, habang pinapainom ni Sarah at Rebecca ang mga bata, kumain sila ng konti bago bumalik ang mga to sa paglalaro ng football. Sa pagkakataong ito, hindi na sumali si Sarah. Ang laro'y naging isang father-son duel. At si Rod ang naging referee. Nakaupo si Sarah sa isang puting lounge chair kasama si Rebecca. Pinunasan niyang pawis sa noot nagtanong, "Bakit hindi ka naglaro kasama si Calden kanina?" Mukhang nadismaya siya. Hindi na lang niya binanggit na pati si Sean ay halatang nadismaya rin. Uminom si Rebecca ng orange juice bago sumagot. "Ayoko maging masyadong malapit kay Sean. Kapag galit ka sa isang tao, kusang loob mong iniwasan lahat na may kinalaman sa kanya. Ganun mo ba siya kinasusuklaman?" Tanong ni Sarah. Hindi siya makapaniwala ng galit ng kanyang kaibigan ay masyadong malala. Pinatong ni Rebecca ang kanyang mga daliri sa baba, tumingin sa malayo at sinabing, "Ayoko makontrol niya ako." "Ha?" Naguluhan si Sarah habang hawak ang kanyang milk tea. "Paano kanya kinokontrol? Tingnan mo siya. Kahit ano pang gawin mo, palagi siyang kalmado. Sampalabas, parang pinapahalagahan kanya, pero siya lang ang may kapangyarihan na magdesisyon kung paano niya taratuhin ng ibang tao. Kapag gusto niya, magiging mabait siya. Kapag hindi, singlamig siya ng yelo. Galit ka na, pero siya parang walang nangyayari. Hindi ba nakakainis yun? Ganun ba talaga siya?" Tanong ni Sarah. "Oo." Tumango si Rebecca at muling tinapunan ng tingin si Sean na parang isang Diyos na naglalaro ng court. Medyo malabo sa kanyang alaala pero noong una, totoo namang napakabuti nito sa kanya. Labi siyang nabighani at nalulung sa lalaki pero kalaunan at anuman sapat na ang minsang maranasan ng ganong klaseng sakit na parang pinupunit ang puso para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay.
Ayaw na niyang makisama sa isang lalaking sobrang lalim at mahirap basahin. Mas gusto na lang niyang mabuhay ng naayon sa kanyang kagustuhan. May nanliligaw sa akin kamakailan, biglang sabi ni Rebecca habang nakatingin sa malayo. Nagulat sa harapan ng dalian. Sino? Na-meet ko siya sa ospital. Casual na tugon nito. Kailan mo siya nakilala sa ospital? Bakit hindi ko alam? Nagtatakang tanong ni Sarah. Nakilala ko siya nung dinala ko si Caldan sa follow-up check-up niya. Isa rin siyang doktor. Isang eksperto nagbalik mula sa ibang bansa. Sagot ni Rebecca habang tinatanggal ang kanyang salamin sa mata. Speaking of him, ayan na siya. Mula sa malayo lumapit ang isang matangkad na lalaki. Gwapo siya, maayos ang bisot parang isang obrang nagmula sa isang larawan. Pagkakita kay Rebecca ngumiti at tinaas ang kamay, may aura ng isang tunay na Lloyd. Ang galing naman, nagkita tayo dito. Bahagyang ngumiti si Rebecca sa lalaki. Anong ginagawa mo dito? May pasyente ka bang bibisitahin? Oo, nandito ako para talakayin ng isang medikal na kaso. Ikaw, kasama mo bang anak mo? Tumalikod ang lalaki tumingin sa malayo. Tumigil na sina Sean at Calden sa paglaro ng football at nakatingin sa kanila. Ngumiti siya kay Sean. Pagkatapos bumaling kay Sarah. Hello, ako si Sander Lopez. Kinagagala kitang makilala. Hello, nakipagkamay si Sarah sa kanya pero kaagad niyang naramdaman ng malamig na tingin ni Zafir dahilan para makaramdam siya ng kaba. May kakaiba sa sitwasyon, nandun si Sean at alam naman ng lalaki. Ito ang relasyon ni na Rebecca at Sean pero lumapit pa rin siya na parang wala lang. May bahid ng kayabangan. Tumingin si Sander Lopez kay Rebecca. Malapit nang matapos ang laro, tumingin si Rebecca sa oras sa kanyang braso. Mahigit 2 oras na lumipas, siguradong pagod na si Calden. Malapit na, gusto mo bang mag-dinner na mamaya? Tapos na rin ako sa trabaho. Paanyaya na lalaki kay Rebecca. Nag-isip si Rebecca saka nagsalita. Pero may dinner kami kasama mga kaibigan ngayon, madami kami. Mukhang tatanggihan na sana ni Rebecca ang lalaki pero kaagad na nagsalita si Sander Lopez. Ayos lang, pwede ako sumama. Sumang-ayon naman si Rebecca. Sige, wala siyang dahilan para tumanggi. Isa pa gusto rin siya ni Sander Lopez. Parehong gusto niyang itsura at personalidad nito. At higit sa lahat, hindi nito alintana na siya ay may asawa na. Lumaki to sa ibang bansa at naka-open-minded. Pagdating sa ganitong bagay, matagal nang walang laman ng emosyon ni Rebecca. Ngayong nakilala niya isang taong gusto niya, naisip niya na masarap siguro magkaroon muli ng relasyon pero sa hindi kalayuan. Ang mukha ni Sean ay kasing lamig ng yelo. Bahagya pang umangat ang sulok ng kanyang labi, halatang may pangungutya sa kanyang tingin. Hindi yun ininda ni Rebecca, single siya ngayon. Kaya anumang masama kung magkaroon siya ng boyfriend, gumiti siya kay Sander. Nandyan ang anak ko, ipapakilala kita sa kanya. Sige, nakangiting tugon ni Sander sa kanya. Sinama ni Sander si Sander para sa kay Calden, hawak ni siya ng kanyang anak, ang tindig niya tuwid. Kilala mo ba siya? Tumango si Calden. Doktor, kailan mo siya nakilala? Mukhang hindi talaga alam ni Sean kung sinong taong yun. 9 na araw na nakalipas, sagot ni Calden na maikli. Sanay na si Sean sa pagiging tahimik at diretsahan ng bata. Kaya nanatili siyang walang ekspresyon at hindi na nagsalita pa. Calden, nandito si Uncle Sander para makita ka. Inabot ni Rebecca si Calden mula sa mga bisig ni Sean. Pero hindi niya inasahang biglang humigit ang hawak ni Sean sa bata, dahilan para hindi na niya ito mahila. Napatigil siya tinignan ang lalaki. Bakit? Kaya ko siyang buhatin. Kalma ang mukha ni Sean, hindi naman siya nagpakita ng ekspresyon. Ayaw niya makilala ng kanyang anak niyang ibang lalaki. Ayaw rin niya na dumating ang araw na tawagin nitong papa ang ibang lalaki. Siya lang ang tatay nito, napailing si Rebecca. Ipapakilala ko lang naman siya kay Uncle Sander. Uncle Sander? Pinagmasdan ni siya ng anak, tila nagtatanong. Bakit hindi ko alam na may iba ka ng tinatawag na uncle? Ganon din ang ekspresyon ni Calden, walang reaksyon. Gusto na ni Mama na magka-boyfriend. Mabilis ang sabi ni Calden ng mga salitang yon sa harap ni Rebecca at Sander. At parehong malinaw itong narinig ni Sean. Napasingkit ng mata si Sean dahil sa sakit ng pandidig na sinabi ng anak niya. Samantalang si Sander naman ay tinaas ang kilay. Gumiti ng bahagya at tumingin kay Rebecca. Gusto mo ba na magka-boyfriend?